Hindi ako ang nangyari sa akin, ako ay kung sino ang pinili kong maging. Ang malungkot na katotohanan sa karamihan sa mga tao ay ganito. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay kung ano ang nangyari sa kanila. Karamihan sa mga tao ay iniuugnay ang halaga ng kanilang sarili sa kanilang nakaraan, sa kanilang mga tagumpay, sa kung paano sila tinitingnan ng ibang tao. Ngunit hindi tayo mga bagay na iyon. Tayo ay, ayon kay Jung, kung sino ang pinili nating maging. Lagi tayong isang desisyon ang layo mula sa isang lubos na iba't ibang buhay. Ang nangyayari sa atin ay hindi kailanman isang pagpipilian, ngunit ang paraan kung paano natin pinipili na maramdaman ang tungkol sa mga nangyayari ay laging nasa ating kamay. Ang paraan kung paano tayo pumipili na tumugon sa mga pagkakataon ng buhay ay isang pagpipilian. Kung sino ang ating pinipili na maging sa bawat sandali, kasama ang mga pagsubok, ay magdedetermine sa kalidad ng ating buhay. Iwanan ang iyong nakaraan at magpasya ngayon din, kung sino ka man mula sa sandaling ito patungo sa hinaharap. Hanggang hindi mo ginagawa ang disadyang malay na sadya, ito ang magtuturo sa iyong buhay at itatawag mo itong kapalaran. Bakit patuloy na nagaganap ang masasamang bagay sa akin? Sabi ng iba, bakit patuloy na lumilitaw sa aking buhay ang parehong uri ng negatibong mga tao? Ang disadyang malay, o mas mabuti pang sabihin ang subconscious, ang kontrolado halos lahat ng kilos ng tao. Sinabi na halos lahat ng aktibidad ng utak ay nangyayari sa antas ng subconscious. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan ang simpleng prinsipyo na ito kaya ang kanilang buhay ay umaandar sa autopilot, paulit-ulit na iniuulit ang mga parehong reaksyon at tugon, at kadalasang paulit-ulit na iniuulit ang mga parehong problema sa isang hugis 8 loop. Sabi ni Einstein ang definisyon ng kaul-ulan ay paggawa ng parehong bagay ng paulit-ulit at umaasang magkakaroon ng ibang resulta. Hanggang hindi mo binabago ang mga reaksyon, tugon, at aksyon na iyong ipinapasok sa iyong sarili. Sa hindi malayang paraan, hindi mo makikita ang iba't ibang mga resulta sa iyong buhay hanggang sa matutunan mo kung bakit ka kumikilos ng isang tiyak na paraan. Hindi ka kailanman magiging mas mahusay sa pagkilos hanggang sa matutunan natin kung bakit natin nararamdaman ng isang tiyak na paraan sa isang patuloy na batayan. Hindi natin magagawang maramdaman ng patuloy na mas mahusay sa anumang paraan. Kailangan mong umurong at suriin ang iyong buhay. Suriin mo ang iyong sarili. Anong mga damdamin, kilos, gawi, at mga aksyon ang umiiral sa autopilot? Anong maaari mong dalhin sa liwanag, sa iyong kamalayan, sa iyong pag-iisip? Kung magagawa mo iyon, maaari kang magsimula ng pagbabago sa mga gawi na iyon ng may kamalayan. Sa paulit-ulit, maaari mong baguhin ang mga bagong gawi, damdamin, at kilos sa iyong bagong subconscious program. Mas mahusay na mga gawi, mas mahusay na mga reaksyon, mas mahusay na mga resulta. Sa abot ng ating mapagtanto, ang solong layunin ng pagiging tao ay magliyab ng ilaw sa kadiliman ng simpleng pagiging. Kahit ang isang masayang buhay ay hindi maaaring walang bahagyang kadiliman, at mawawala ang kahulugan ng salitang masaya, kung hindi ito balanse ng lungkot. Mas mabuti nang tanggapin ang mga bagay na dumadating kasama ang pasensya at kahinahunan. Ang pinakamaliit na bagay, na may kahulugan, ay mas mahalaga sa buhay kaysa sa pinakadakilang bagay na wala nito. Nang walang kontrast ng lungkot, hindi umiiral ang kaligayahan. Nang walang kadiliman, walang liwanag. Kaya ang isang masayang buhay ay hindi isa na walang lungkot o pagdurusa o pagkabigo o mga problemang nagaganap. Ang isang masayang buhay, isang buhay na buo, ay isang buhay na may kahulugan. Kung ikaw ay mayroon sa iyong pag-aari ang bawat sentimo sa lupa at lahat ng mga material na pag-aari na iyong ninanasa, hindi pa rin ito magbibigay sa iyo ng katiyakan ng kaligayahan at tiyak na walang kahulugan. Hindi mo kailangan ng mga bagay, pera, o pag-aari upang magkaroon ng kahulugan,
ngunit ang kahulugan ay naglalagay sa isang mayamang buhay. Sa kahulugan at layunin sa iyong buhay, maaari mong harapin ang inaasahang mga hamon ng buhay ng walang takot. Sa kahulugan at layunin sa iyong buhay, maaari mong bitawan ang nakaraan. Dahil may laging mas magandang kinabukasan na ating hinahangad, upang maniwala sa kinabukasang iyon. Ang kahulugan at layunin ay nagbibigay sa iyo ng dahilan upang bumangon sa umaga, kasiglahan upang harapin ang iyong araw, layunin sa pamumuhay na nagbibigay liwanag sa dilim ng iyong pagkatao. Alamin kung sino ka, linangin ang isang buhay na may kahulugan at layunin, at tanggapin ang bawat inaasahang hamon na dumarating sa iyong daan. Lahat ay nakasalalay kung paano natin tinitingnan ang mga bagay at hindi kung ano sila sa kanilang sarili. Tumawag sa kabataan, anuman ang mangyari sa iyong buhay ay hindi katotohanan kundi ang iyong interpretasyon nito. Pahintulutan mo akong ulitin, ang anumang nangyayari ay hindi katotohanan kundi ang iyong interpretasyon ng realidad. Sa isa sa iyong pinakamagandang araw, lumitaw ang isang hamon at hinaharap mo ito ng may presensya, may tiwala, may kasanayan. Pagkatapos nawawala ang hamon, marahil ito'y nagiging isang biyaya, isang bagong pag-unawa. Sa isa sa iyong pinakamasamang mga araw, ang parehong hamon ay lumilitaw, ikaw ay nagre-reaksyon ng may galit, hindi malay. Ang hamon ay nagiging isang mas malaking suliranin, isang mas malaking problema, at sa makatuwid ay nakakaapekto sa iyong buhay at sa iba ng marami, hindi gaanong kasliya siya. Ano ang nangyari? Ito ay parehong hamon. Nakasalalay ito kung paano mo ito tinitingnan. Lahat tayo ay nakaranas ng mga sandaling tulad nito, mga problema na lumaki dahil sa ating reaksyon, mga hamon na nawala dahil sa ating reaksyon. Hindi ito kung paano ang mga bagay, kundi kung paano natin ito nakikita. Maari nating makita ang kagandahan sa anumang bagay at ang pangit sa anumang bagay. Ang tunay na tanong ay, ano ang iyong pinipili na makita? Ang pag-iisip ay mahirap, kaya't karamihan sa mga tao ay humuhusga. Kailangan nating magbalik at pigilin ang ating mga sarili sa paghuhusga, at hindi ito madaling gawin dahil nais nating isipin ang ating mga sarili bilang mabubuting tao. At maaaring tunay ka nga, ngunit kailangan mong tanggapin ang pagmamay-ari sa iyong paghuhusga kahit na sa susunod na tao. Hinuhusgahan ang mga tao, hinuhusgahan ang mga bagay, hinuhusgahan ang mga pangyayari. Paano mo hinuhusgahan? Sino ang iyong hinuhusgahan? Mayroon bang isang sandali sa iyong buhay kung saan hinusgahan mo ang isang tao o sitwasyon? At saka napagtanto mo na ikaw ay lubusang mali. Sa palagay ko, lahat tayo ay mayroong ganitong karanasan. Hindi natin dapat husgahan ang isang tao o sitwasyon kung walang mga katotohanan. Kung hindi natin alam, dapat nating tanggapin na hindi natin alam at asahan ang pinakamahusay. Talaga nga, tayo ang pumipili kung paano natin tinitingnan ang lahat at anumang bagay ay maaaring makita sa pamamagitan ng isang positibong optimistikong pananaw kung iyon ang ating hangarin. Gawin itong iyong hangarin. Ang iyong pananaw ay magiging malinaw lamang kapag masasalamin mo sa iyong sariling puso. Ang mga tumitingin sa labas ay nananaginip, samantalang ang mga tumitingin sa loob ay nagigising. Carl Jung. Ang mga taong tumitingin sa labas at sa iba o sa lipunan para sa isang patunay kung paano sila dapat kumilos o sumakay sa mundo ay nawawala sa isang pangarap, marahil isang bangungot, isang buhay na hindi tapat na nabuhay kundi kung paano nila pinapalagay na pinakatanggap ng pamantayan ng lipunan ang magiging pinakatanggap. Ang paggising ay ang tumingin sa loob, sa iyong sariling puso, upang pagtiwalaan ang iyong intuiba, at maging sapat na matapang upang mamuhay ayon sa iyong sariling mga termino, hindi nag-aalala sa opinyon o paghuhusga ng iba at nakatuon lamang sa buhay na nagbibigay liwanag sa iyo, ang tunay na ikaw, na nabubuhay ang tunay na buhay na ito. Ang pagkilala sa iyong sariling kadiliman ay ang pinakamahusay na paraan para harapin ang kadiliman ng ibang tao,
Carl Jung, kapag naintindihan natin mula sa isang lugar ng tunay na pagkamababa na tayo ay may kakayahan sa kadiliman at na ang kadiliman ay nasa loob natin lahat, maaari na tayong magkaroon ng pagkaunawa sa paraan ng pagkilos ng iba. Nauunawaan natin na ang bawat isa ay ginagawa ang kanilang pinakamahusay sa mga kalagayan ng buhay na kanilang ipinapakita, tulad ng sinabi ni Maya Angelou, kung alam nila ng mas mabuti, gagawin nila ng mas mabuti. Lahat tayo ay nagkakamali, at para sa karamihan sa atin, kapag nagkamali tayo, alam na natin ng mas mabuti, kaya't ginawa natin ng mas mabuti. Hindi na natin nais na saktan ang iba o ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga kilos. Natuto tayo ng leksyon, at tumuloy tayo. Para sa karamihan ng mga tao, ang kadiliman ay hindi nananatili ng matagal, ngunit dapat itong magbigay sa atin ng kaunting awa para sa iba, sa pagkaalam na kahit tayo ay nagkakamali. Walang perpekto, at marahil sa parehong mga kalagayan sa buhay, hindi tayo gagawa ng mas mabuti kaysa sa iba. Marahil kung dumaan tayo sa mga pinagdaanan nila, hindi natin magagampanan ng mas mahusay kaysa sa kanilang ginagawa. Ito ay hindi nangangahulugang pahintulutan ang anumang uri ng pag-uugali, ito ay pag-unawa na walang sanggol ang ipinanganak na masama o may masamang layunin. Ang lahat ng bagay na nakaiinis sa atin tungkol sa iba ay maaaring magdala sa atin sa pag-unawa sa ating sarili. Tuldo, anumang bagay na nakaiinis sa iyo sa iba ay malamang na nasa iyo o nasa iyong anino. Sila ang mga bagay na pinakatakot nating lalabas mula sa ating sarili. Parang salamin ito para sa iyong sariling personalidad. Ang mga bagay na nakaiinis sa iyo at sa iba ay maaaring magturo sa iyo ng mahahalagang bagay tungkol sa iyong sarili. Magtuon ng pansin sa mga bagay na iyan at sa iba pang nakaiinis sa iyo, marahil mayroong isang bagay na maaari kang magtrabaho rin. Sa lugar kung saan naghahari ang pag-ibig, wala ang pagnanais sa kapangyarihan, at sa lugar kung saan naghahari ang kapangyarihan, kulang ang pag-ibig, ang isa ay ang anino ng isa. At gaano kahalaga ang higit na pagmamahal at mas kaunting kapangyarihan sa mundo ngayon. Ang walang sawang paghahanap ng kapangyarihan at kontrol ay dulot ng kakulangan ng pag-ibig, kakulangan sa koneksyon, at pagkakawang gawa sa iba. Itanong mo sa iyong sarili kung paano mo maaaring bitawan ang iyong sariling pangangailangan para sa kapangyarihan at kontrol, kahit kaunti, at kung paano mo maaaring magdala ng higit na pagmamahal, pagkamalasakit, pag-unawa, at pagbibigay sa iyong sariling mundo. Hindi natin mababago ang anumang bagay hanggang sa tanggapin natin ito. Ang pagkondena ay hindi nagpapalaya, ito ay nagpapahirap. Ikaw ay kung ano ang iyong ginagawa, hindi kung ano ang sinasabi mong gagawin mo. Nabubuhay tayo sa ganitong uri ng mundo kung saan maraming tao ang masyadong maraming salita at kulang sa kilos. Tulad ng sinabi ni Jung, ikaw ay kung ano ang iyong ginagawa, hindi kung ano ang sinasabi mong gagawin mo. Hindi mo kailangang sabihin sa mundo o sa sinuman ang iyong mga plano, maaari mong ipakita sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, sa iyong mga resulta. Iyon ang pangunahin kung paano tayo lahat ay hinuhusgahan sa anumang paraan, sa kung paano tayo nagpapakita sa bawat araw. Sino tayo? Ano ang ginagawa natin, hindi kung sino ang sinasabi nating tayo o kung ano ang gagawin natin. Mas kaunti sa pagsasalita, mas marami sa pagkilos. Iniwan ang pangangailangan para sa pagpapatunay sa likod, at pagiging sino tayo ang nais nating maging, ginagawa kung ano ang nais nating gawin, at pinapayagan ang tamang mga tao na lumitaw dahil sa mga desisyong iyon.